Mainit na balita, nag-i-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo, Cebu na epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Nag-iikot ngayon ang Pangulo sa isang village sa barangay Pulambato na isa sa mga matinding napuruhan ng lindol. Pupuntahan din ng Pangulo ang iba pang lugar sa lungsod na nagtamo ng pinsala. Ang iba pang detalye sa inspeksyon ng Pangulo sa Bogo City, ihahatid namin maya-maya. Lord, please send some help. Gumuho ang ilang bahay sa barangay Pulambato sa Bogo, Cebu. Kasunod po yan ng pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Ikwento ng isang residente roon ang kanyang karanasan sa kasagsagan ng lindol. Sa mainit na balita hatid ni Susan Enriquez. Ganito po ang mga bahay dito sa SM Cares Village sa Barangay Pulambato dito po sa Bogo City sa Cebu. Ganyan po para mayroong second floor. Pero dahil po sa nangyaring paglindol nung Martes ng gabi, ito po ang sinapit ng ilang mga kabahayan dito sa SM Cares Village. Ayan, nakita ho natin kung paano ho talagang gumuhong ganyan at talagang parang pinagsaklob na lamang po yung bubong at flooring nitong mga bahay dito. At dahil lang para magkaroon ho na matinding takot yung mga residenteng nakatira dito. Ngayon actually parang wala hong nakatira ngayon dito. Nag-alisan ho yung mga residente dito. Dala na rin ho ng matinding takot dahil sa sunod-sunod na aftershocks. At syempre dahil sa nakita ho nilang pinsalang ganito, ay talaga hong hindi natin maiiwasan na hanggang ngayon ay magkaroon sila ng trauma. Si Ginoong Benji Crisostomo ay taga rito po kayo sa village na ito. Ano po ang nangyari nung parang ganito ho ang inabot nitong bahay na to, mga bahay na to? Kasi malakas yung lindol, ma'am. Mamaya, naglingkod ako sa motor ko, may sumabog sa ilalim. May parang pumutok. Sa ilalim, tapos pagtingin ko sa ibang unit, gumano na. Aakalain mo na ano to eh, yung akala ko parang isang palapag lamang, yung pala may second floor ito. Oh, may second floor. Yung iba may second floor, yung iba wala na. Paano yung mga ano dito? Dito ba may nasawi na buntis daw? Doon sa first. Doon? Oh, di doon. Sa una? Yung matindi ang ano, halika tingnan natin. Ito ba? Saan yung unang bahay ba? Kaya pumunta ko. Kaya ganyan. May nagsabi pa yan yung si Imay nga tabang. Yung iba dito, yung babae yan, tabang. Wala tayong magawa, hindi ko kaya, walang equipment. Karamihan sa mga bahay dito talaga, halos lahat ay may bitak, no? Gaya nung nakikita ho natin dito, mga ganyan. So, siguro kailangan ho yung ng mga eksperto dyan, yung mga engineer o mga building official para makapagsabi kung ito ho ay magiging ligtas pantirhan, may mga kailangan bang ayusin para matiyak ang kaligtasan ng mga titira muli at babalik dito sa kanilang mga tahanan na napinsala po nitong napakalakas na lindol nitong gabi ng September 30. So sa ngayon ay wala pa hong katiyakan kung kailan makakabalik yung mga nakatira dito sa SM Cares Village, lalo pa at nagkakaroon pa ho ng sunod-sunod na aftershock dito sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Susan Enriquez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 2,600 na ang recorded aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Ayon po yan sa datos ng PHIVOLCS as of 7 a.m. kanina. 13 sa mga ito naramdaman ng mga tao at pinakamalakas po dyan ang magnitude 5. Muling paalala ng PHIVOLCS, posibleng magpatuloy ang mga pagyanig ng ilang linggo. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 170,000 na residente sa Central Visayas ang apektado ng lindol. 72 ang nasawi at halos 300 ang sugatan. Sa casualties, pinakamarami ang naitala sa Bogo na epicenter ng lindol. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Cebu Province. Dahil wala na pong espasyo sa loob, sa labas na lamang ng ospital sa Bogo, Cebu, ginagamot ang ilang nasugatan sa lindol. May mga residenteng pinili rin munang magpalipas ng gabi sa plaza dahil sa takot sa mga aftershocks. Balitang hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV.
Bakas pa rin ang takot sa mga residenteng nakaranas ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bugo, Cebu. Lalo pat nakaramdam pa rin sila ng mga aftershock. Kaya sa harapan ng Cebu Provincial Hospital, Bugo City, muna inaasikaso ang mga nasugatan sa lindol. Dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Maliban sa pangamba sa mga pagyanig, wala na rin daw bakante sa naturang ospital. Sa dami ng mga isunugod na biktima ng lindol mula sa Bugo City at mga karatig bayan, may ilang residente rin ang piniling sa plaza sa lungsod sa Barangay Lourdes matulog. Isa sa kanila si Edelta de la Cruz. Sus, kahadlok, sir. Grabe ka kusog. Baka mauli eh. Wala pa. Nagsilabasa naman ang mga hospital staff sa lungsod ng yumanig ang aftershock na magnitude 5 mag-aalas 11 kagabi. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa mga bayan at lungsod sa Northern Cebu. May ilang tao namang nag-alok ng free charging sa mga ilaw at cellphone. Sa datos ng Office of Civil Defense Cebu, 72 na ang mga taong nasawi sa lindol at 200 naman ang sugatan. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpunta rin sa Cebu ang Office of the Vice President para magpaabot ng tulong sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol nitong Martes. Nakiramay si Vice President Sara Duterte sa mga nawalan ng mahal sa buhay sa lindol. Ipinagdarasal din daw niya ang mga nawalan ng tirahan. Nakipagpulong si VP Duterte sa mga lokal na opisyal sa bayan ng Medellin. Namigay rin ng food bags ang tanggapan ng bise sa katabing bayan ng San Remigio. Binigyan din nila ng makakain ang mga rescuer at volunteer. Bukod sa Cebu, sinabi ng OVP na magdadala rin sila ng tulong sa iba pang lugar sa Western at Eastern Visayas na naapektuhan ng lindol. Mga kapuso, tropical storm na ang Bagyong Paulo na nagbabanta po ngayon sa Luzon. Huli ang namataan ng Pag-asa 575 kilometers silangan ng Infanta sa Quezon Province. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, magpapaulan na ang bagyo sa Catanduanes, Aurora, Quirino at Isabela. Trough naman ang extension o ng bagyo ang makakaapekto po rito sa Metro Manila. Sa Cordillera, Calabarzon, malaking bahagi ng Cagayan Valley at Bicol, buong Nueva Ecija at sa Bulacan. Sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, posibleng lumakas pa bilang severe tropical storm ang Bagyong Paulo bago po ito maglandfall sa Isabela o kaya sa Northern Aurora bukas ng umaga. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa listahan ng mga lugar na may wind signal dahil sa nasabing bagyo. Isa ang Bagyong Paulo sa 4 na inaasahang bagyo ngayong Oktubre. Karaniwang tumatama sa Northern Luzon ang bagyo sa buwang ito. Sabi po ng Pag-asa, pwede rin sa Southern Luzon, particular sa Bicol Region o kaya ay sa Visayas o Caraga Region. May mga pagkakataon naman na nagre-recurve o lumilihis ito ng direksyon palayo sa bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Halos nag-zero visibility sa Dagupan, Pangasinan dahil po sa pag-ulan, kasabay ng napakalakas na hangin. Chris, ano ba ang mga kwento dyan? Anong nangyari? Connie, ang nangyari ay dahil sa localized thunderstorms ayon sa Pag-asa. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Salisay, tinangay na ng malakas na hangin ang bubong ng estrukturang yan. Sa iba pang video, kita ang pagtumba ng bakal na Christmas tree, pati na ang basketball ring sa lugar. Nag-inspeksyon na ang mga opisyal ng barangay para ma-assess ang pinsala. Nai-report na rin daw nila ito sa Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nananatiling nasa blue alert status ang buong lalawigan ayon sa PDRRMO. Nagsimula pa raw ito noong bagyong Mirasol at iniakyat lang sa red alert status dahil sa bagyong Nando. Hindi na inalis ang alert status dahil sa inaasang epekto ng Bagyong Paulo sa probinsya. Sa Calauag, Quezon naman, 16 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong jeep. Duguan o wala ng malay ang ilang pasahero na isa-isang tinulungan ng rescuers. Kritikal ang kondisyon ng ilan sa kanila.
Ayon sa pulisya, bumabiyahe ang jeep sa barangay Ipil nang mawalan ito ng preno at magdire-diretso sa bangin. Tuloy ang investigasyon sa nangyari. Nagpadala na ng supina ang Independent Commission for Infrastructure para kina Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnay po yan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng questionableng flood control projects na isiningit sa 2025 national budget. Noong panahong yon, si Romualdez ang House Speaker at si Ko ang Chairman ng House Appropriations Committee. Idinawit din si Ko na nakakuha umano ng mga kickback sa flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, wala pang schedule kung papupuntahin ang dalawa sa komisyon. Pareho nang itinanggi ni Romualdez at Ko na sangkot sila sa anumang katiwalian. Sinisika pa silang kunan ng bagong pahayag. Posibleng ipatawag din ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Secretary at ngayong Senator Mark Villar kaugnay po sa investigasyon sa mga anomalya umanong flood control projects. Iniimbestigahan na rin ng DOJ si Senator Villar, pati ang kapatid na si Senator Camille at dating Senadora Cynthia Villar. Kaugnay po yan sa nasa 18 bilyong pisong halaga na mga proyekto sa Las Piñas na nakuha ng isa nilang kaanak na kontratista. Balitang hatid ni Salima Refran. Department of Public Works and Highways Secretary si Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, Administrasyong Duterte. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw noong panahong yon, nakuha ng pinsan niya ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw flood control projects ang nakuha ng pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also as senator, ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Iniimbestigahan rin ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. From Cynthia to the contractor is third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 60 tinawag na kontratista o mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may koneksyon sa mga kontratista. Everybody knows about it in Congress that many of their colleagues are contractors also. And that this is a prohibited activity. It's not known, I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Inulat rin ni Remulla na aabot na sa 200 ang mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Una raw paharapin sa mga reklamo ang mga malilinaw na paglabag sa batas tulad ng ghost projects. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.